Madilim pa nung araw na yun nung umalis kami sa bahay para pumunta sa Masbate City. Malayo-layo yung babiyahihin namin kaya naman kahit madilim pa ay gumayak na kami. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan at kasalukuyan kong kinikwento ang mga kaganapan nung nagbakasyon ako noong December 2023. Sa araw na to ay sinamahan namin ng kapatid ko si Mamsi para magpa-check up sa Masbate City. At bago makarating sa mas maayos na ospital sa city ay kailangan munang bumiyahe ng mahabang oras. Sa aming isla kasi ay hindi ganun kaayos ang ospital na meron kami. Kulang sa mga kagamitan at may mga procedure na hindi pwedeng gawin. Kaya kailangan pang dumayo sa city para lang magpa-check up. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga struggles ng mga taong nakatira sa isla. Walang maayos na healthcare facility at kailangan mo pang tumawid sa dagat para lang makapagpa-check up. Wala naman kasing choice kundi gawin to para sa mas maayos na serbisyo at tamang treatment sa nararamdaman ng isang tao. Ma-share ko lang, si Mamsi ay na-diagnose ng rheumatic heart disease noong 2022 at meron siyang mga random check-ups na kailangan gawin every now and then lalo na kapag hindi maganda yung kanyang pakiramdam. At isa nga ito sa mga pagkakataon na yon. Ito yung unang beses na nasamahan ko si Mamsi magpa-check up at dito ko naranasan first hand kung gaano kahirap magpa-check up kapag nasa isla ka. Isipin mo, kailangan mong bumiyahe ng 3 oras bago ka makarating sa city. Tatawid ka pa sa dagat, bukod sa nakakapagod, syempre magastos din yung pamasahe. Pero wala namang choice at wala naman talagang magagawa kung walang maayos na pasilidad ng pangkalusugan sa lugar kung saan ka nakatira. Wala, ganun talaga yung buhay, kaya kung medyo delikado na yung lagay ng isang pasyente na magpapa-check up pa sa city, nako, nakakatakot na lang talaga. At minsan, hindi ko lang din talaga maiwasang isipin na sana yung healthcare system sa Japan ay magaya ng Pilipinas. Pero yung ganung bagay siguro hanggang pangarap na lang. Nakarating kami nun sa ospital ay alas 8 ng umaga, umalis kami sa bahay ay alas 5 ng umaga. Hindi na ako nakapag-video sa hospital dahil maraming tao at wala rin akong intensyon na i-video pa yon. Pero sa dami ng tao at sa bagal ng proseso, inabutan kami doon ng hanggang alas 5 ng hapon sa pag-aasikaso. Sobrang tagal ng paghihintay, 'di ba? Ang daming oras na nasayang. Kapag hapon ka na natapos sa mga inaasikaso mo ay hindi ka na makakabalik sa isla sa same na araw. Dahil wala nang biyahe ang barko pabalik sa isla. Buti na lang meron kaming kamag-anak sa Masbate City na pwede kaming makitulog pansamantala. Sa kabilang banda, masarap naman talagang tumira sa isla. Malayo sa ingay ng syudad, walang traffic, walang polusyon, sariwa yung hangin. Pero pagdating sa mga ganitong pagkakataon, lalo na sa serbisyong medikal at pangkalusugan, dito talaga mahihirapan. Buti na lang talaga kung palaging magandang panahon at walang alon sa karagatan. Kasi kung hindi, isa pa to sa magiging problema kapag bumabiyahe ka papuntang city para lang magpa-check up. Ayoko nang ikumpara yung healthcare system sa Japan kumpara sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Wala namang mangyayari dahil malayong malayo ang diferensya. Ang alam ko lang, ang katotohanan, pipiliin pa rin natin ang sariling bayan kumpara sa ibang lugar. Hindi man sa ngayon, pero pagdating ng araw kapag ayaw na natin at pagod na tayong magtrabaho sa malayong lugar, babalik pa rin tayo sa lugar na kinagisnan. Mas pagsumikapan na lang siguro natin yung buhay, wala naman aasahan kundi tayo lang din talaga. Ayoko na lang din i-elaborate pa yung naging experience namin sa hospital. Matagal na rin naman yun at baka ngayon nag-improve na yung sistema. And si Mamsi naman ngayon, maayos naman siya. Pinag-resign na rin namin siya sa trabaho as barangay secretary para iwas stress na din at mas kalmado na lang siya. Paano dear, hanggang dito na lang muna sa susunod ulit na episode. Maraming salamat sa pagsama at maraming salamat sa panonood. Pero hindi talaga maikakaila ang ganda sa aming isla.